Hoy! Ipipanyo mo! Bakit ka nandyan? Hindi ako natatakot kahit 1,000,000,000 pa kayo! Bakit ka nagtatago dyan? Sa puntong ito, hindi niyo matatakot si Pipanyo Labrador! Labas ka dyan! Labas! 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 Pero eto mahiwagang nilalang. Gusto kitang babalaan. Maghanda ka kasi mismong si Kadamyan ay inaalam ang tirahan mo. Siya mismo ang pupunta sa'yo. Gagawin ko ang makakaya ko para pigilan siya at yung mga kasama niya, mga lalaki at babae yon, na darating dyan saan ka man daw nakatira. Inihahanda na nila ang dadalhin nila para sa'yo. Dahil sa National Rally for Peace ng Iglesia ay lumitaw ang isang nilalang na siguro naman ay kilala nyo na. Sa maagang nagtatanong naman dyan kung bakit Epifania ang nasa thumbnail o title ng episode na ito, ay explain ko sa kanya mamaya. Pakinggan nyo na lang po. At dahil matatalino naman po kayo na nanonood ng video na ito, ay may hint na kayo, may hula na kayo kung bakit ganyan. Bakit hindi Epifanio? Simulan po natin ang kwento ng kababalaghan sa likod ng malulutong na mura ni Epifanio. Minsang wala akong magawa at nakatunganga at nakatitig sa mga ulap na unti-unting tumatakip sa asul na kalangitan, ay narinig ko sa nakabukas kong TV ang isang pangalang Mahiwaga. Opo, siya nga ang ating paksa. Ano ba yun? Tanong ko sa sarili. At itinutok ko sa TV ang aking duling na mga mata at ang dinig na sinlinaw at singkintab ng espada ni Damocles. Pinag-uusapan pala ng mga host ng Saganang Mamamayan sa Net25 ang mahiwagang nilalang. Nagkaroon ako ng ideya kung ano ang ginawa ng dakilang lamang lupa. Noon ko pa gustong mag-react, subalit dahil ako ay nagtatrabaho naman ng marangal para sa aking pamilya, 5 working days a week, ay labis itong naantala. Sinubukan ko ring panuurin at pakinggan ang video ng iba't ibang content creator. At sa kanila ko narinig ang malulutong na pagmumura ng mahiwagang nilalang. Mamuntik na akong mabilaukan habang ngumuya ng lumpiang hubad ng mga kapampangan. Ako, Diyos ko, ang lulutong ng mura na pinakawalan ng kanyang pusaling bunganga. Hindi ko magawang i-play yung video ng kanyang mga pagmumura sa INC at sa leader nito. Masyadong hindi makatao. At hindi ko masikmura o maatiman lang na maging kasangkapan ang channel na ito para marinig, lalo pa ng mga menor de edad, ang mga malulutong na mura na hindi mo masisikmura kung tunay kang tao. Aktwasyon ng isang hindi ko maituturing na lalaki. Nakukutya akong isama siya sa hanay lalo pa ng mga tunay na lalaki. Ang ginawa niyang pagmumura ay hindi rin gawain ng isang sibilisado at may pinag-aralang tao, lalo pa ng isang maginoong lalaki. Unfair din, hindi rin makatwiran o makatarungan na ituring ko siya o isama sa hanay ng kababaihan, lalo pa nga ng isang disenteng babae. Hindi rin kasi yan gawain ng mga katulad nila. Ano siya kung ganon? Bahala na po kayo. Basta para sa akin ay hindi ko siya maituturing sa alinman sa dalawang uri na aking nabanggit. Bahala na rin siya. At least ay nagpapakilala siya kung anong uri siya. Kapain nyo na lang po sa inyong hinagap at sa realidad ng mundo na ating kinalalagyan. Alam nyo ba kung ano ang reaksyon ni Kadamyan sa mga pagmumura sa iglesia na ginawa ng taong ito, lalo na sa leader nila? Nung una ay nagalit siya, sinong hindi. Hindi naman robot si Kadamyan. Yung leader na ginagalang nila ay minumura ng isang balakyot, tampalasan at walang alam. Pero na-realize daw ni Kadamyan na isang biktima ang mahiwagang nilalang na ito. Biktima ng kanyang paniniwalang politikal, biktima ng kanyang pagiging ignorante o kamangmangan. Nakakaawa raw ang nilalang na ito. Hindi raw niya alam ang daranasin ng buhay niya dahil sa kanyang kagagawan. Sino man daw ang kumokontrol sa taong ito ay maawa naman daw sa kanya. Tao rin ito na nangangailangan ng kalinga at habag ng mga taong nasa tamang pag-iisip. Sino man daw ang politiko na nagpakawala sa mahiwagang nilalang na ito, ay may panahon pa raw para makawala ito sa pusali na kanyang kinahahantungan, para naman siyempre sa kanyang pamilya, asawa, magulang at mga anak kung mayroon man. Sayang din ang buhay ng taong ito.
Si Kahuling naman bilang isang ina ay awang-awa naman sa nanay ng taong ito. Ang taong ito, sabi niya, ay isang napakalaking kabiguan at kasawian ng isang ina na nag-aruga at nag-alaga ng isang anak at nangarap na mapabuti ang kalagayan sa hinaharap. Nagturo ng kagandahang asal, respeto sa kapwa at sa kanilang paniniwala. Mali ang natutunan at nilalakaran ng taong ito. Marahil ay umiiyak, sabi ni Kahuling, ang magulang nito habang binubugbog ng sangkatutak na negatibong komento ang anak niya sa internet. Ginagawang content ng mga vlogger, nakakahiya ang kinasadlakan. Si Daling naman na anak ni Kadamyan at Kahuling ay awang-awa naman sa mga anak o sa anak ng taong ito kung mayroon man. Nai-imagine daw niya ang itsura ng mga ito sa eskwela habang pinagtitinginan ng ibang estudyante dahil sa pagiging palamura ng kanilang ama. Para sa akin naman ay pinilit kong kapain ang mga sinasabi nito maging yung mga argumento niya pero wala po akong nadamang talino o katalinuhan, lalo pa ng karunungan o wisdom sa sinasabi niya. Ang nadama ko ay kamangmangan, kawalang unawa sa mga lumalabas sa bunganga niya, isa siyang batingaw na hinahampas at umaatungal na walang sinasabing anumang mahalaga at may meaning, maingay, tili ng tili, nakakabulahaw, senseless. Demanda ang inabot. Balita ko ay marami pang demanda ang haharapin nito. Hindi kasi pwedeng palagpasin. Masamang halimbawa ang ginawa niya kapag hindi pinatulan. Naalala ko yung salitang bad president na ipinukol ng the oldest statesman ng Pilipinas sa edad na 100, si Lolo Johnny Enrile laban sa National Rally for Peace ng Iglesia. Lolo, barking up the wrong tree ka. Manalamin po kayo at yung nasa refleksyon nito ang tahulan nyo. Nalimutan nyo na po ba? 1986, binaliwala nyo ang konstitusyon natin nang ang grupo nyo ay nagkudita para mapatalsik sa pwesto ang tatay ni PBBM. Parang nalimutan nyo na po. Yun ang bad president. Katunayan ay maraming kudita ang sumunod doon. Kapritsyo lang lahat. Bad president ang ginawa po ninyo. Nagkaloko-loko ang bansa natin. Pahinga na po kayo. Malilimutin na po kayo eh. Ito pa ang isang bad president. Itong ginawa ng mahiwagang nilalang na ito. Dapat disiplinahin ang batas para hindi na pamarisan ng iba. Talagang may hindi mabuting kalalagyan ang taong ito. Sa bagay, sinabi naman niya na hindi siya natatakot sa INC o sa kapatiran o sa kanino man sa kanila. Tama naman po yun. Tama siya ron. May sinabi rin parang tama, Sus Maria Joseph. Talagang wala siyang dapat ikatakot sa INC. Bakit po? Dahil walang gagawing masama sa kanya ang kapatiran liban sa inihahandang napakaraming demanda ng mga kapatiran na nasaktan ng husto ang damdamin dahil sa pagmumura niya sa lider ng iglesia. Hindi nila yon mapapalagpas. Pero eto mahiwagang nila lang. Gusto kitang babalaan. Maghanda ka kasi mismong si Kadamyan ay inaalam ang tirahan mo. Siya mismo ang pupunta sa'yo. Gagawin ko ang makakaya ko para pigilan siya at yung mga kasama niya, mga lalaki at babae yon na darating dyan saan ka man daw nakatira. Inihahanda na nila ang dadalhin nila para sa'yo. Ayan, nakikita mo sana. At huwag kang magmumura hanggat maaari. Yan daw ang magagawa sa'yo ni Kadamyan at ng mga kasama niya. Ang bigyan ka ng pasugo ng Iglesia ni Cristo at imbitahan ka na dumalo sa propaganda nila na sana ay maliwanagan daw ang isip mo ng makalangit na mensahe at maunawaan mo kung bakit nagrally ang INC. Huwag mo nang isangkalan si Congressman Marcoleta, halata ka naman eh. Kunwari ka pa, nagsalita man siya o hindi sa entablado, ay mumurahin mo pa rin ang iglesia. Dikta yan ng amo mo, aminin mo man at hindi. Tama ka ulit na wala kang dapat ikatakot sa INC. Safe ka sa kanila. Harapin mo lang yung demanda ng kapatiran. Mga kababayan, ang dapat niyang katakutan ay ang multo na nilikha niya sa sarili niya dahil sa pagmumura niya. Hindi lang sa INC, kundi maging sa iba pa na hindi naman kapatiran, lalo na ang pamilya Duterte. Yung mga taong naniniwala sa pamilyang yan ay hindi natin alam ang pwede nilang gawin sa kanya. Hindi ko sinasabing may gagawin ang pamilya ng busy sa kanya na hindi maganda. Pero kung ako sa kanya ay maghahanda ako. Hindi ako magtataka kung naaalimpungatan ito sa gabi at bumabangon, hawak ang baril niya dahil sa takot sa pwedeng mangyari sa kanya. Balita ko ay sundalo ang mahiwagang nilalang na ito.
Yan yung multo na nilikha mo sa sarili mo. Ang hirap ng pinasok mo, Epifania. Pasensya ka na ha, nasabi ko na sa unahan kung bakit Epifania. Eto pa pala, may kilala akong tao na ang pangalan ay Epifanio. Tunay na lalaki yon. Magiting. Epifanio de los Santos y Cristobal ang buo niyang pangalan. Tinatawag din siyang Don Panyong. Kilalang magaling na Filipino historian, journalist at civil servant. Kinikilala bilang isa sa mga magagaling na manunulat sa Filipino. Literary genius, sabi nga. Ipinanganak siya noong April 7, 1871 dyan sa Malabon at namatay sa edad na 57 noong 1928. Magiting na lalaki. Sa kanya ipinangalan ang EDSA, short for Epifanio de los Santos Avenue, kung saan sa isang portion nito sa EDSA Shrine dyan sa Ortigas Center naganap yung pro-impeachment rally, kamakailan lang, na dinaluhan ng majority daw ng mga Filipino. Wala pa yatang 300 na tao. Yung dumalo raw kasi sa National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo noong January 13 ay minorya daw yon. Minority daw yon, sabi ni De Lima. Minorya yung halos 2 milyong nagrally nationwide. Majority yung wala pang 300 na dumalo. Sus Mariusip. Paano nangyari? Mahiwaga ang math ni De Lima. Huwag nyo na pong aralin, masisira po ang ulo nyo. Huwag ka mag-alala, Epifania, kasi malapit ka na rin na magkaroon ng kalsada sa Pilipinas na ipapangalan sa'yo. Yan ang Epifania Labandera Sweetest Avenue. In short, ELSA.